procedure na At medyo anuhin natin kasi ito ay inaano natin doon sa ating constitution kung paano yung iminamatch natin kino-compare natin yung aking binabahagi sa inyo sa ating constitution. So ang ating text dito ay sa Matthew 18:15. Doon sa ating mga kasama sa online So if you have your Bible, buksan natin 'yan para maliwanag naman At ang unang step, hindi na natin babalikan yung occasion at kung ano-ano yung mga sins na sinabi na kailangan na i-address ng discipline. So doon na muna tayo sa procedure. So ang unang procedure, kapag tayo ng conflict resolution sa loob ng iglesia, ay yung offended individual need to seek reconciliation privately with the offender. So, I think ito ay maliwanag naman sa atin ay So, yung na-offend, hindi yung naka-offend, ang unang lalapit. Sa ating mga Pilipino, mahirap gawin yan. Napakahirap gawin yan sa mga Pilipino. Sa mga Amerikano, yan naman ang kanilang standard. Sobra namang lakas ng dating. Sa kanila. Sa kanila, pagka may ginawa ka sa kanila, they tell you in your face. Yung mga Pilipino, masama na yung loob, tahimik pa rin. Pero iba yung sakit ng Pinoy. Tahimik siya, hindi niya sinasabi doon sa naka-offend, pero pinagsasabi niya sa iba. Di ba mas maigi nang maka-offend ka doon sa pagiging blunt kaysa naman pagsabi mo sa iba. Hindi ba? Di ba? So ang ite-temper natin, So yung reconciliation, unang-una, privately. Bakit nga sabi natin privately? Ano yung isang prinsipyo na natutunan natin, na ibahagi natin? Why we are doing it privately? Kino-contain natin yung fallout. Ayaw nating lumaki. Diba? Ayaw nating kasi pag lumaki, katulad nung pinagsabi mo sa iba, ano yung magiging reaction ng kapatid doon sa siniraan mo? Hindi ba? Kahit na magkakaroon tulag sila ng negative impression doon sa kahit hindi wala namang ginawa din sa kanila. So we're trying to maintain yung doon ang primary purpose ng pagpunta doon sa kapatid ay ma-restore yung relationship. Secondarily, ma-contain yung fallout. Na kung ito ay maayos nating dalawa, okay na. Hindi ba? Tayong dalawa lang ang naayos natin bilang magkapatid, di ba? Ganun yun, di ba? Pero kung naging tayo, ginawa natin, hindi natin pinuntahan yung kapatid. By the way, ito ay hindi naman ibig sabihin ito na palaging yung na-offend ang kailangan pumunta. Mauna. There's nothing wrong kung alam mong naka-offend ka, napuntahan mo rin yung na-offend mo. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi naman ako. Siya naman ang na-offend, hindi ako. Ngayon, ang sinasabi lang dito, kung hindi mo alam, maaring hindi alam nung naka-offend, na naka-offend siya. Di ba? So, nothing is saying here na kapag alam mong naka-offend ka, ay hindi ka pumunta doon, isettle yung problema. Ngayon, kung hindi mo, kasi sabi nga natin, minsan, we say things na parang biro,
ay doon sa iba naman ay medyo sensitive sila doon sa sinabi mo, sa iyo biro, sa kanila hindi biro ang dating. Di ba? Pero siyempre, dahil biro sa iyo, hindi mo alam na naka-offend ka, lalo na kung palagi mong ginagawa yon. Ano kasi, minsan kahit palagi mong ginagawa yun, may mga pagkakataon na yung kapatid ay medyo sensitive that day, yung dating biro mo ay hindi naging magandang dating. So yung mga ganung pagkakataon, it could be very, di ba? Hindi kailangan, kung ikaw yung kung hindi lumapit sa'yo, kailangan lapitan mo. So either way, actually, yung ang sinasabi lang ng ating Panginoon ay kung talagang na-offend ka at hindi na lumapit sa yung naka-offend sa iyo, ay puntahan mo siya. 'Di ba? Yun lang naman ang doon eh. Pero kung ikaw ang naka-offend at nalaman mo naka-offend ka, pumunta ka rin naman. Huwag ka naman maghintay. Eh 'di ba? We are spirit nung ang inaano natin yung spirit nung reconciliation, nung restoration, nung relationship, and to contain the fallout. Diba? Yung magiging damage. Yun ang natin doon, So, ito medyo madaling mahirap doon sa culture natin, mahirap kasi nga hindi tayo confrontational. Diba? Kasi ang culture natin, maghihintay, kahit sa marriage context, ganun eh. Naghihintay hanggang mapuno. Pero pag napuno, sumasabog. Hindi ba? Ganun ang kahit sa marriage context ng mga Pilipino, ganun eh. Na pagka pinagpapasensya na lang, tagal-tagal na kitang pinagpapasensya, bakit ka kailangan magpasensya? Sabihin mo kung ano yun, nagagalit ka pala eh. Parang may hutang na loob ka pa sa kanya dahil nagpasensya sa sayo. Samantalang kung sinabi niya sa'yo, di sana hindi mo na lang ginawa uli. Hindi ba? O naipaliwanag mo Di ba? Ano yan? Kahit sa marriage context yan, o kahit sa friendship, o so any relationship, this is very applicable. Di ba? So, yan ay napakahalaga nating intindihin. Ito yung text na ginamit natin. Kung magkasala laban sa yung kapatid, kung maroon ka, sabihin mo sa kanya, hindi sa iba. Hindi ba? Kayong dalawa lamang. At sabi nga rito, kung pakinggan ka niya, napanumbalik mo ang iyong kapatid. Ang ibig sabihin napanumbalik mo yung relationship nyo. Di ba? Simpleng-simple yan, pero again, napakahalaga nating tandaan yan nang hindi tayo, lumalaki yung church. Yung mga relation na yan ay mayroong palaging conflict. Conflict in itself is nothing wrong with it. Ay tayo mga sinners. Hindi ba nga kayo nga mag-asawa, di ba? Tayo mag-asawa pag lagi ka na lang ganyan. Di ba? Parang ganon. Kailangan nating i-resolve yun para hindi palaging ganyan. Kasi yung palaging sa mag-asawa, minsan, yung sinasabi lalo ang expression madalas, I'm not picking on the ladies, yung palagi, you're always like that. Always. Kahit minsan lang nangyari. Ano yun? Expression yun. It doesn't mean na talagang palaging ganon. Always. So, yan ay kailangan nating Ngayon, di ba sabi nga, if the private confrontation fails to elicit reconciliation, then other members of the church are to be included in the process. So, pinuntahan mo, hindi naayos. Sino yung kuna nating kukuhanin, sabi natin? Sino? Ang ating pastor. Hindi yung kakampi. Huwag yung kakampi. Na parang sasabihin, samahan mo nga ako at anuin natin itong uli. Babalikan natin siya. Para ikaw Huwag, hindi ganon. So the one included in the process ay yung objective individual na makikinig.
Sunod yan doon sa Matthew 18:16, di ba? Kung hindi siya makinig, magsama ka ng isa o dalawa upang mapagtibay ang bawat salita. Alam, minsan doon nagkakalituhan doon eh. Ano ba yung mapagtibay ang bawat salita doon? Yung ba ibig sabihin ay sasalutsurin nila o tutuntun? Sino bang may kasalanan? Sino bang nauna? Sino bang tapos yung detalye. Ganun ba yon? Ano sa palagay nyo? Ganun ba yon? Kumuha ka ng ipapamalas mo sa kanya na ikaw yung mali. Ano yung dito? Ano yung, again, to restore and to contain the damage. Kahit yung sa mga online, you are free to ask question. This is ito yung magandang kaya tayo may part 2 ngayon para ito yung input nyo na. Nabigay ko na sa inyo yung aking last kung nandito kayo. So yung mga naging sa inyo na katanungan ay i-share nyo naman. Katulad, ano ibang ibig sabihin ng mapagtibay ang bawat salita? Nung una, sa akin, ang pagkaunawa ko dito ay yung katulad nung sinabi ko, parang sasalunsunin niyo kung sino mali o tama. Hindi ba? Pero pag titingnan mo, nakakatulong ba yon? In a sense? Kasi nga, nakikipag-reconcile ka na sa kanya eh. So, hindi na mahalaga kung sino yung nauna at kung sino yung tama ang muli. Ang purpose mo ay makipag-reconcile, kaya nga pinuntahan mo siya eh. Ngayon, ay yung kapatid ay, anong tawag sa taga? Stubborn. Di ba? So, anong papapatibay dito? Anong pagtitibayin doon? Kailangan mo ng objective, upang mapagtibay na ikaw ay talagang lumapit sa kanya para makipagkasundo. Hindi para saludsudin kung sino ang tama o mali. Kasi pag sinundan mo pa kung sino ang tama o mali, na nga eh, stubborn nga yung isa. Makukuntin ba? Lalala. Ang ninanais natin, ma-restore yung kapatid, yung relation natin, at ma-contain yung damage. So, kailangan natin, kaya nga, napakaganda, ang una nating dyan, ay ang pastor. Siya yung ating, kasi, kung hindi nakinig yung kapatid, ay baka kailangan niya ng admonition and counsel. Diba? Kaya kung kakamping dinala mo, hindi rin makikinig yung doon sa dinala mong witness. Pero kung ang dinala natin na isang yung ating deacon o yung ating pastor o isa nating kapatid na pareho kaya may respeto yung ina-address na kapatid, ay pwede siyang mapagsabihan. Di ba? O bakit tayo muna makipagkasundo? Sinasabi sa'yo, naka-offend ka. Si Lynn. Bigyan natin si Lynn ng telepono tuloy, ng mikropono. Para marinig lalo na doon sa yung mga nasa online. Marami tayong kapatid sa online right now eh.
So we need to consider them. So, Captain. Hello po. Good morning po. Yung clarification lang, kuya, kasi sa English, sa ESV, but if he does not listen, take one or two others along with you. So magsasama ka ng isa or dalawa. That every charge may be established. So parang doon po sa that every charge may be established by the evidence of two or three witnesses. Yung sa intindi ko lang po, hindi po doon sa ano ng Tagalog. Parang magsasama ka ng iba para ma-establish yung kung ano yung offense na Yes. sinasabi. Yes. Parang ganun po. Tapos, ang clarification ko po ay yung by the evidence of two or three witnesses po ba ay separate doon sa take one or two others along with you. Is it necessary na yung isasama mo ay yung nandun sa by? Yung isasama mo pa po ba ay yung may alam doon sa Dapat wala offense? siyang alam kasi ibig sabihin, pinagsabi mo na pag alam niya na. Or kasi parang, O kung mapera, naka-witness siya. Opo, yun. Ano? kasi ano siya by the evidence. Pwede rin naman. Wala namang ano yun. Pero ang sinasabi ko lang, ang purpose, kaya ka lumapit para ma-restore kayo. Hindi ba? Ano naman. So, ibig sabihin nun, it doesn't matter kung sino nagsimula, ang ano noon, ikaw na yung na-open ka na. That you're telling your brother or sister, you offended me. Yung brother or sister ay matangos ang ilong, wala akong pakialam sa iyo. Open ka kung si Deacon Dujo. Yan, magandang discuss. Hello. Okay. Merong wisdom doon sa sinabi mo na magsabi sa pastor. Oo. Kasi yung pastor or sino mang leaders ng simbahan, pwede niya ring i-deal yung na-offend na baka siya may diferensya. Baka O siya kaya, na may diferensya. tanungin siya na, ikaw ba'y ready magpatawad din? O, siguro yun ang mga aspect doon. Now, yung Matthew kasi, parang nagturo lang ang Panginoon ng general principle eh. Pero dahil marami lang revelation ng Panginoon sa scriptures, nagiging mas naging refine. Saka tama yun, may mga sitwasyon na Okay. yung context nung may context kasi yung yung mga pangyayari. So tama yung sinabi rin ni Lynn kasi nandun na yung tao eh. Hindi naman narinig niya. 'Di ba? Pero at the same time, kahit narinig niya yung tao, hindi naman niya alam na na-offend ka. 'Di ba? Pero ikaw pala na-offend kaya pinuntahan mo yung So nung nung pinuntahan mo siya, hindi niya tinanggap yung yung charge mo. Pwede ka magsama ng ito yung na sinabi mo nga yan na ganon. Pero again, ang palaging doon ay the purpose is to restore and to contain. Diba? So then you check yourself kung bakit mo isinama yung tao. Diba? Para ba maging kakampi mo po siya para pagtulungan natin itong isa. So, ano ba yon? Tama ba dun sa spirit of restoration yon o containment? Hindi ko sasagutin ng yes or no yan, Kasi yan, mayroon ding context yan, Kaya ang nire-recommend ko talaga, ang unang-unang maging ay yung pastor. Kasi nga, there are ang mas malamang, admonition and counsel should precede. Kasi pagka yung ginawa natin yon at hindi pa rin, susunod na rito kapag hindi pa rin nakinig?
Di ba dadali na natin sa church? Eh bago dating paabutin yun sa church, eh kailangan mo nang may kumausap sa kanya. Eh sino bang may authority sa atin? Sino ba ang shepherd natin? At ito ay napakahalaga sa atin, mga kapatid, The pastor need to know. Kahit iba pa yung isinama mo, I believe, the pastor need to know because he need to know what's going on with his flock. Parang ako yan pag nung sa military, pag nagka-problema yung mga tao, I need to know what's going on. Kahit pa na-resolve nila, I need to know that it happened. Because it tells me na mayroong mga ganong relational problem doon sa grupo at yun ay one way or another kailangan kong ma-address para ma-maintain ko yung cohesion ng group. Because kung hindi ko alam, kasi pagka ganong nagkaroon na ng problema, alam nyo sa barko after 1 month sa dagat, napakaliit na bagay pinag-aawayan. Pag naka 1 month na kami, talagang nag-aaway, madalas na, ang init na ng ulo ng mga tao. Kaya normally, yung sa Navy, after 1 month, we pull in. 3 days rest and recreation lang. Just to recharge. Kung hindi kami makapull in, alam mong ginagawa nila, lalo sa aircraft carrier, ginagawa namin beach yung ibabaw. Tawag namin doon still beach. So magkakaroon kami ng mag-grill sila doon ng yung typical American hamburger, hot dog. Tapos pwede kang magbila doon sa pwede kang magtatakbo ng just to unwind. Kasi nga after so many days, parehong tao nakikita mo araw-araw, pagtulog mo nandun siya, paggising mo nandun siya, pagpunta mo sa trabaho nandun siya. Minsan may nabanggit ka lang, away na. Ganun talaga. So that's why kung ikaw yung supervisor, ikaw yung head, you need to you need to know what's going on para pag na-address mo kaagad sila. Sabi yung kasabihan nila, nip it in the bud. You nip it in the bud. Para hindi lumala. Kasi pag nag-away na yun, ay palagi na magkaaway yun. So problema mo ngayon pag mag-a-assign ka ng trabaho, pag dinala mo, ito sa context ng dun sa church, iisa yung pagka ganung nangyari sa church, yung isang kapatid nandito, pag nakita niya yung kapatid nandito, doon siya, doon sa kabilang dulo. Ano ba yung purpose ng ating worship? Unity to give praise. Kung mayroong conflict, nasaan ang unity? Hindi ba? You agree with me? Di ba? Kaya napakahalaga nun. Kaya tayo nagre-reconcile, kaya tayo nagre-restore kaagad, pag tayo nagtitipon sa masamang nagpupuri sa Panginoon, ay kailangan maging katanggap-tanggap yung ating pag-aalay. But if there is bickering, if there is a grudge among us, kanta tayo ng kanta Sabi ng Panginoon, it's falling on deaf ear. Kasi 'di ba, sa ating Panginoon, tama yung puso. Hindi ka lang kailangan magandang kumanta. Kailangan tama yung puso mo kahit pangit kang kumanta. 'Di ba? So it's important. This is very important na maintindihan natin. Kaya nandito ang ating Panginoon ang nagtuturo sa atin ito, binubulay lang natin. So yung relation, kaya nga, paano ba tayo nagpe-prepare pag tayo pupunta sa church to worship?
Di ba meron pang ano sa Matthew? Bago ka mag-worship ay isettle mo muna. That's how it is. Ganon dito sa loob, ganon dito sa atin sa loob ng bilang magkakapatid. If we learn to do that, we grow together stronger. At mawawala yung inhibition natin sa isa't isa. Remember, walang mayaman, walang mahirap, walang matanda, bata dito sa loob ng iglesia. Tayo ay equal sa panganingin ng Diyos, maging ang pastor. May opisina yung pastor, pero as far as the Lord is concerned, pareho lang natin din siya. Hindi ba? Kaya nga tayo ang polity natin ay congregational. Kaya congregational, it means we don't hold one better than us. We are equal and the same in the eyes of God. After all, pare-pareho naman tayong sinners eh. Hindi ba? So, yun to yung sinasabi mo, Lynn, yung kasi kailangan ng Actually, ang isang ini-establish natin doon sa pagkasama mo ng kasi nga, doon sa susunod na procedure, ay dadalhin mo na siya sa iglesia. Ang batayan o ang prinsipyo ng ating Panginoon, sa kanyang salita, ay hindi mo siya pwedeng paratangan ng mag-isa. Kailangan mong may magpatotoo. Di ba? Ayan na yan. Ito na kasi parang ang paratang mo na rito ay hindi na yung ginawa niya, kundi ang kanyang pagiging matigas ang ulo sa pagtanggi niya upang kayo ay magkasundo. Hindi mo na siya hinahabol dito doon sa first offense, what he did to offend you. Ang hinahabol na natin sa kanya dito ay yung he's being or she's being stubborn to reconcile. You're with me? Ay, nilapitan ko naman siya pero ayaw naman niya magpagkasundo. Paano mo papatunayan yun? Si Mel. You're welcome po, Welcome po kayong magsalita. Ito part 2 na. Hindi na ito, Siguro, ito kasi medyo naranasan namin. Mga estudyante kami na magkakasama sa bahay. Pero churchmates kami lahat. mm, So kumbaga parang sa tingin nung isa, ang naging offense nung isa ay dahil parang may duty na sa bahay na hindi niya nagawa. toka-toka, Pero ang nangyari, dahil nga mga Pilipino ayaw magsabi, dinaan sa parinig, sa Ayan. dabog, parang ganun. Ano nyo ba yung dabog? Yung, Sa muktol. Nagmumuktol. Yun, nagmamaktol. So, yun, kaya kung meron kayong kasama sa bahay na Kristiyano din at medyo mature na pwede siyang mag-mediate, so, pwedeng doon na lang, makontain na lang siya. Pero dahil nga yung nagmamaktol ay medyo mataas din ang pride, kaya nakarating sa pastor. So, expecting na sasabihin ni pastor ay mali yung hindi gumawa ng duty niya. So, yun yung pero after a while, habang minimediate ni pastor, lumabas din syempre yung offense niya na hindi niya sinabi na nagmaktol lang siya. Yung ganon. So, maganda dun sa ganong kaso na malaman mo talaga na hindi lang pala yung isa ang may offense, ikaw din, sa puso mo, na mali ka. Parang ganon. Hindi ka mag-expect na ikaw ang kakampihan nung sa iyo, nagme-mediate. Thank you. Kasi madalas, natin yan eh. Ako naman ang tama. Bakit ako mauna?
Siya naman ang mali. Eh kaso nga yung tama at mali, perspective yun eh. At sabihin na natin kahit tama ka, kaya ito binigay sa atin ng Panginoon eh. Kung ikaw ay dahil dun sa akala mo tama ka, naging mababa ang tingin mo dun sa kapatid mo, eh anong nangyari? Hindi ba? Hindi. Sino bang mas mataas sa atin? Wala naman eh. Equal. Pare-pareho lang tayo. Hindi ba? Wala naman eh. Kaya hindi mo pwedeng, dahil tingin mo siyang nagkamali, mas tama, nakakataas ka sa kanya. Ang ibig sabihin lang nun, ay ipaalam mo sa kanya para magkasundong muli kayo. Sa para pagdating natin dito sa iglesia, at tayo'y sumasamba, iisa tayo. Hindi tayo hiwalay. You see that? O kaya ang ano din naman ito, kung lumapit naman sa yung kapatid mo, ay maging ano ka naman. Maging sensitibo ka naman. O, isipin mo na kung may sinabi siya na sa'yo na hindi ka nag-agree, kahit na gano'n, kasi dumating na sa'yo eh. Kahit na hindi ka nag-agree doon, ang perception niya ganun eh. So, para maano natin, di paliwanag mo rin para kung anong naging anong perception mo, para naman magkasundo kayo. At ma-restore yung samahan ninyo. Para pag dumating kayo sa church, hindi kayo nagtatangoan lang. Tapos pag titingnan ng isa kung saan umupo, pag doon siya umupo, doon na siya sa kabila. Di ba? It's funny but it's happened. Sa church, nangyayari sa church yun. Di ba? And may mga kapatid talaga na napakahirap, sabi nga may iba yung kanilang tugtog. Alam mo, yung buong church sabi nga, balse. What's yung tugtog? Yung sa kanya ay tambol. Kaya hindi siya matunuhan. Ibig sabihin, so kasama sa atin yon. Ito yung kaya kailangan nating i-address. Ang nag-iisang saksi ay hindi mangingibabaw laban sa isang tao sa anumang kasamaan. Tandaan natin yan, ano? Kaya pag may nagkwento sa atin, antenna up. Perspective niya lang yun. Di mo narinig yung kabila. Kaya, ang tamang doon, pakinggan nyo lang. Don't encourage, don't discourage. Just listen. Huwag kang kakampi. Dahil hindi mo pa narinig yung kabila. Kasi pag may nagkwento, siya palagi ang tama. Di ba? Always. Kahit yung mga anak ninyo, pag nagkwento sa'yo, inatig ako ni ano. Kaya pala siya inatig eh. Pero pag pinakinggan mo lang siya, siya yung naapi. Di ba? Yung kadalasan, di ba? So, ina-avoid natin yan. Bakit pa yung mga ganyan? Kasi tayo ay makasalanan. We are sinners. We are saved by grace. Sabi ni Luther, sil multos, okay. Darating na raw yung bagyo. Sil multos justus e peccator. Simultaneously justified and sinner. Sabi natandaan ko pa yung tinuro ni, feel good. Tagal na nakikipastor Noel pa yon. Sabi niya na gano'n, ang isang Kristiyano, tayo ay ligtaas pero nandun pa rin yung remnant of sin sa atin. Kaya huwag ka magtaka, may mga ganitong, may mga conflict, Meron tayong
hindi pagkakain-unawan. Kahit iisa yung ating layunin, iisipin mo, we'll be together, at hindi tayo magkakaroon ng pagkakaiba-iba, pero palagi meron. Palaging meron. And that's the key nung kaya pinag-aaralan natin to. So, kung ayaw nilang pakinggan sila, darating na sa church. Ano? At ang magpapatibay, yung isa o dalawa, na nakipagkasundo ka na. Pero itong taong ito ayaw pa, kaya kailangan mo na siyang dalhin sa harap ng iglesia. Kasi ang hinahabol nga natin kasi ay yung unity. Restoration to maintain the unity. So, kasi pagka gano'n na, inadmonish na siya, kinounsel na siya, ayaw pa rin makinig. Ay di, dadali na natin sa iglesia. Kasi, ang iglesia, ang magdi-decide, ang responsable. Hindi yung ating pastor, o ating mga pastor, o ating mga deacon. The church as a whole is responsible dun sa disiplina. Hindi ba? At ito yung at again, ito, sabi dun sa ating constitution, spirit of Christian love and humility upon the recommendation of the officers. Kaya nga sabi ko, kailangan una nating kukuhaning mag-witness ay yung pastor kasi sila yung magre-recommenda ayon sa ating constitution kung kailangan na nating i-discipline itong tao na to. So, alam ba natin yon? So, yun ay napakahalaga. At ang ating discipline, ang ideal ay dapat unanimous para ma-convict natin siya, pero minimum of 3/4 majority of the member present in voting. Sa Constitution natin yan, present in voting. So, yun ang yun ang ating Constitution for your information. Alright? So, kung may question kayo sa Constitution, hindi ko yon. Hindi yun ang aking purpose. So, ano yung una? Review. Pag review, public na ito. It's a public review. By the way, dito sa Constitution natin, kung yung offense ay hindi private, public review ka agad. Yung unang, di ba, yung una nating yung kayong dalawa lang. Pero kung hindi private kasi, medyo hindi applicable yung private na. Public review kang mangyayari sa atin. So, pa rin? Kayong dalawa pa rin? Pero kailangan na nung i-address. Kailangan ng may public acknowledgement ng offense. You agree? Nag-agree po kayo? Kasi kung hindi kayo agree, kailangan sabihin natin yan kasi nandun sa Constitution natin. Especially office bearers. Sa mga office bearer ay normally public palagi. Because we are mga tumatayo dito sa harap, sa ayaw mo muna at sa gusto, you are called to a higher standard. Kaya hindi ka pwedeng tumayo rito ng wishy-washy. Whether you are leading, song leading, this is, when we worship, I believe this place is transformed.
The pulpit is here in the front not by accident. It is the object. Di ba? Kaya ganun. Because I believe dito nangungusap ang ating Panginoon sa atin. Sapagkat ang binibigay dito ay ang kanyang salita. Hindi lang nagtatalumpati rito. This is not a speech. It's the Word of God that is being expounded. How does the Lord speak to us? Through His Word. So ito ay kailangang, ito yung ating, kaya tinatanggap natin na yung salitang ibinibigay sa atin ay galing sa Panginoon. Hindi ba? Kaya may pagpili tayo, may pagsukat, may criteria kung sino ang pwedeng tumayo. Hindi basta, gusto ko po sa harap. Pwede na ako. No. We guard the sanctity. Because kailangan natin yung ating pagsamba ay katanggap-tanggap sa Panginoon. At this is, yung restoration is to restore, to maintain the unity so that every time that we sing together, that we pray together, and we ask the Lord together His blessing, tayo ay acceptable sa Kanya. On our own, we cannot. That's why we have the sanctifying grace of our Lord Jesus Christ. We are washed in His blood. But blessing comes with responsibility. Hindi ba? So yung una, yung rebuke. Yung susunod ay suspension. So yung rebuke, na-rebuke natin siya, hindi rin siya nakinig. Hindi siya nagpatuloy siya. Ay ano nang gagawin natin sa kanya? Basahin nga po natin yan, 2 Thessalonians chapter 3, verse 6 and 15. To 15, ano? Kasi ito yung sabi, yun ang guiding principle na binibigay sa atin ng TBC Constitution. A disorderly member is not to be immediately excommunicated. Rather, the offender is to be suspended in accordance with the direction of 2 Thessalonians chapter 3, verse 6 and 15. Siguro ako na lang magbasa, no? Malapit na. Mukhang may part 3 tayo nito, eh. Napakaganda namang discussion, di ba? Very applicable sa atin. Kasi lalo na kapag lumalaki yung church, it's easy to hide at the back, lalo na kapag naiinis. So, yung mga nasa likod, titingnan natin. yung palaging pumupunta sa likod. Baka may tampo. Second Thessalonians chapter 3, verse 6. Basahin ko po ito sa Tagalog, and 15. Basahin ko hanggang chapter 15, verse 15. Aming ipinag-uutos ngayon sa inyo, mga kapatid, si Pablo ang nagsasalita, ang sumulat nito, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na kayo lumayo sa bawat kapatid na namumuhay sa katamaran at hindi ayon sa tradisyon na tinanggap nila sa amin. Sapagkat kayo rin ay nakakalam kung paano nyo kami dapat tularan, hindi kami tamad nung kami kasama ninyo. Hindi kami kumain ng tinapay ng sino man ng walang bayad, kundi sa pagpapagal at hirap ay gumagawa gabit araw upang kami ay huwag maging pasanin sa kanino man sa inyo. Hindi dahil sa kami walang karapatan, kundi upang maibigay namin ang aming mga sarili sa inyo bilang huwaran na dapat tularan.
sapagkat noon pamang kami ay kasama ninyo, ay aming iniuutos ito sa inyo, kung ang sino man ay ayaw magtrabaho, ay huwag din namang kumain. Sapagkat aming nabalitaan na ang ilan sa inyo ay namumuhay sa katamaran, hindi man lamang gumagawa, sa halip ay mga mapanghimasok. Ito yung mga chismosa. Ngayon, ang mga taong ito ay inaatasan namin at pinakikiusapan namin sa Panginoong Jesucristo na gumawa ng may katahimikan upang makakain sila ng sarili nilang pagkain. Ngunit kayo mga kapatid, huwag kayong manlupaypay sa paggawa ng mabuti. Inyong tandaan ang hindi sumusunod sa aming mga sinasabi sa sulat na ito ay huwag nyo siyang pakisamahan nang siya ay mapaya. Gayunpaman, huwag niyong ituring siyang kaaway, kundi inyo siyang pagsabihan bilang kapatid. So, ito yung prinsipyong itinuturo sa atin. Now, of course, ang context nito, yung pagiging tamad. Pero yung huling-huli nito ay yun ang prinsipyo. Huwag nyo siyang pakisamahan upang siya ay mapaya, pero huwag mo siyang ituturing na kaaway, kundi siya ay bilang kapatid ay pagsabihan. So yung discussion point nito dito ay yung huwag mo siyang pakisamahan. Ano yan? Anong ibig sabihin? Diyan nagkakaroon ng pagkakaiba-iba sa interpretasyon. Maliwanag, ang isang maliwanag sa konteksto, ang taong ito ay hindi repentant. Nagpapatuloy. Pero hindi naman siya apostate. So, Kristiyano pa rin siya. Mahirap, minsan ang hirap i-reconcile nun, ano? Kristiyanong tamad. Ang setting niya, church din, no? Matthew, personal offense. So, distinguish lang natin. Pero kahit yung sa Matthew, applicable yun kahit nasa public offense. Ito ay public offense na to eh. Dahil alam na ng lahat eh. Pero private and public, yung Matthew is applicable. Pag private nga lang, yung una muna, yung first. Pero pag Matthew, kapatid, magkano ka kasi kailangan nila, Yeah. hindi yung... Doon sa 15, which is personal offense, I doubt kung yung personal offense ay mauuwi sa excommunication eh. Kasi, pag binasa niyo yung Matthew hanggang doon sa pamula 15 hanggang 35, binigyan din ng Panginoon yung kan eh. Bro, Yung, lagay mo yung ano, para marinig doon sa, sa sabi sa online. verse 35, My heavenly Father will also do the same to you if each of you does not forgive his brother from your heart. Kaya mahirap basahin kasi to. Nilagyan kasi natin ng chapter at nilagyan natin ng title. Pero ang context niya forgiveness eh. Offense and forgiveness. Pero yung ending niya, ikaw na-offend at hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Panginoon. Yun ang ending ng Panginoon. I agree. Doon sa Luke 17, ganun din ang context. Oo, pero ang ano nga doon kapatid, pag ano, Okay. ang problema kasi, minsan yung iniisip natin na, kaya nga sabi ko, parang oxymoron, Kristiyanong tamad. Ayun ay public offense. Di ba? Parang gano'n na. Pero, oxymoron din yung Kristiyanong hindi mapagpatawad. Yeah. Di ba? Katunayan, tama yung sinabi mo, kung hindi ka marunong magpatawad, ay sabi ng Panginoon, baka wala ka pa sa Panginoon. Wala pa sa iyong liwanag. Forgive as the Lord forgives you, di ba? Kaya nga, pag masyado ka mapagmalaki at hindi ka mapagpatawad, ay baka medyo alangan ka. Sabi nga baka hilaw ka pa. Kala mo lang ay tunay ka. Yung pala ay hapyaw ka. Ano?
Papayaw lang pala. Nakikisa. Ano lang pala yung, alam mo, yung they walk the walk, they talk the talk, pero sa loob ay hindi totoo. So, pero tama yung sabi mo. Kaya nga, pero itong ano kasi, yung ating pinag-uusapan dito, ay yung restoration talaga yung purpose eh. Hindi natin ito, we are trying to resolve, to restore, para bumalik yung unity. At kaya nga, bago dumating dapat dun sa, sa discipline o dun sa excommunication na kahit ito nga, hindi basta natin sa sinasabi sa atin ng ating mismong constitution, we don't excommunicate kaagad. Kadalasan, suspension muna. Lalo na kung ano, di ba? Alright. Ano na tayo eh? Okay po bang lumagpas tayo ng konti pa? With your permission, para baka naman sabihin, pag sobra-sobra ka sa Hindi, kasi ayoko rin maano yung ating, kailangan nating discipline din sa oras kasi ang susunod natin ay yung ating worship mismo. So, I'd rather stop. Meron pa naman pagkakataon sa next year. Part 3 tayo. Diba? At ang gusto ko ay maging discussion talaga. Para maging maganda. Yung kasi itong pinag-uusapan na to, hindi lamang sa church context, ito ay lahat ng relational context. Kahit na Kristiyano, hindi Kristiyano. Kristiyano. Ang context nito, ganon, So, kailangan nating dandahanin ito sapagkat mahalaga lalo na ito ngayon kasi dumarami ang ating kapulungan. Maraming bago at makita nila ganito ang pagresolba ng mga relational conflict sa loob ng iglesia. At kung matutunan nila ito, ng bawat isa ito rin ay magagamit natin sa ating relational conflict, sa ating pamilya, sa ating kapitbahay, at sa ating trabaho. Alright, so let's close in prayer from here. Lord, salamat po sa liwanag na ibinibigay mo sa amin sa iyong salita patungkol sa aming relasyon sa isa't isa. At dalangin ko, Panginoon, na sa aming mga kahinaan at sa mga pagkakataon na nagiging batong ulo kami, Panginoon, dahil sa tigas ng aming puso. O Panginoon, kaawaan mo po kami at bigyan mo po kami ng higit pang biyaya na kami ay makatugon ayon po sa iyong kalooban. Samahan mo po ang natitira pa naming oras, lalo na po yung aming panambahan. Sa ngalan po ni Kristo ng Panginoon. Amen. All right.